Palakpak po para kay Lord. Yung palakpak ng mga excited. Praise God. Amen. It's always good to be in the house of the Lord. Masaya po ba kayo? Nandito tayo sa tahanan ng Panginoon? There's no place like home. Pag nandito po tayo sa tahanan ng Panginoon, dito po tayo na-encourage. Dito po tayo pinapalakas ni Lord. Amen. Sino po nag-agree? Palalakasin tayo, pagpapalain tayo ng Panginoon. Hallelujah. Can I invite everyone to please stand once again to give honor and reverence to the reading of the Word of God. Matatagpuan po ang atin pong pagbasa para po sa ating new series na Courage to Lead. Okay? So, it's in Joshua chapter 1, starting verse 1 up to verse 9. Babasahin po natin alternately and responsibly. After the death of Moses, the Lord's servant, the Lord spoke to Joshua, son of Nun, Moses' assistant. He said, kayo po, next slide. Moses, my servant, said, therefore the time has come for you to lead these people, the Israelites, across the Jordan River, into the land I have given them. I promise you what I promised Moses. Wherever you set foot, you will be on hand I have given you, or land I have given you. Next. No one will be able to stand against you as long as you live. For I will be with you as I was with Moses. I will not fail you or abandon you. Amen? Next slide, kayo po. Be strong and courageous, for you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestors. I will be there. Be strong and very courageous. Sabihin nga po natin, very courageous. Very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. Verse 8. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. At sabay-sabay po nating basahin, verse 9. This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. Okay lang po ba? Tuloy natin ang basa sa Tagalog para po mas tagos sa puso. Amen? Pakisabi sa katabi, okay lang ba? Okay, next. Verse 9 po, Tagalog. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. At lahat po ng naniniwala at nag-agree ay magsabi ng Amen. Amen. The title of our message this morning ay pinamagatan po natin, Be Strong and Courageous. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa umaga pong ito. Ikaw po ang dahilan ng aming pagparito. Ikaw ang dahilan ng aming papuri at pagsamba. Punuin mo po ang aming mga puso ng pasasalamat at ihanda mo kami upang patuloy naming maranasan ang iyong salita, ang iyong pangungusap sa bawat isa po sa amin. Holy Spirit, take control upon this service. Speak to us in a very personal, in a very powerful way. Hallelujah. May the name of Jesus be lifted high in our midst today. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. At lahat po ng ready at excited ay magsabi ng Amen. Bago po kayo maupo, pwede po bang iabot niyo yung kamay niyo sa katabi niyo at sabihin mo, be strong. At yung nasa likod mo, sabihin mo, and courageous. Nakakaupo na po tayo. Praise the Lord.
Sa atin pong binasa ay just to give you a short background, kinakausap po dito ng Panginoon si Joshua. Sapagkat sabi doon sa binasa natin, wala na daw po si Moses. Si Moses po ay umuwi na sa piling ng Panginoon Diyos. At nandito po si Joshua, just to give you a background, siya po yung naging successor. Hindi dahil ginusto niya, hindi dahil pinilit siya, but I do believe, sa mahabang panahon, inihanda po siya ng Panginoon na siya po ang magiging kapalit ni Moses. At hindi po madali yun. Sapagkat si Joshua po ay galing po siya into slavery. Siya po ay alipin. Galing po sila sa Egypt. Okay? At hindi lamang po siya slave, si Joshua din po ay naging soldier or mandirigma. One of the general during sa time po ng kanilang wilderness experience. So, slave to become soldier, and then siya po ay naging servant ni Moses. Kung saan pumunta si Moses, nandoon po siya, at isa pa po na katangian po ni Joshua, isa po siya sa 12 spies na pinadala to survey yung kanilang pupuntahang promised land na pinangako po ng Panginoon. At sa 12 pumunta doon to check and to survey, 2 lang po sila na nagbigay ng positive report. Si Joshua at sino yung isa? Ayun, si Caleb. And hindi po magiging madali sa kanya para siya ay pumalit at humalili kay Moses. May mga challenge or challenges na nasa harapan niya ngayon. Sapagkat pag binalikan niyo po yung istorya, backtrack tayo ng konti, 40 years ang nakalipas. Ito po ang naging pangyayari. In Numbers 14 verse 8, sabi po dito, "And if the Lord is pleased with us, He will bring us safely into the land and give it to us." Bibigay ng Panginoon sa atin yan. "It is rich land flowing with milk and honey." Yun yung kanilang nakita. Pero ang pananaw ng iba na 10, negative. Hindi natin kaya. Mahirap. May mga giant. Para lang tayong mga tipaklong sa kanila pong harapan, ang sabi nila. Pero si Joshua, iba yung pananaw niya. Iba yung perspective niya. Kaya natin sila. Kaya lang, sa verse 9, nagre-rebelde na po yung mga tao. Ayaw nilang tumuloy. Sabi po niya dito, "Do not rebel against the Lord. And don't be afraid." Sabihin nga natin, don't be afraid. Sino po naniniwala pag ang tao napasukan ng takot, na nagiging malabo yung kanya pong mga pangarap? Amen po ba? Pag naunahan tayo ng takot, hindi ka pa lumalaban, talo ka na. Ang demonyo, lalagyan ka ng takot palagi. Huwag ka lang tumuloy. Huwag ka lang magpatuloy sa Panginoon. But God called us to lead. Kan tanong, paano ka magli-lead kung may takot ka? Punong-puno ka ng takot. Pero si Joshua iba, sabi niya, "They are only helpless. Pray to us." Kayang-kaya natin sila. Verse 9, "They have no protection, but the Lord is with us." Light Church, the Lord is with us. Sino po nag-agree? Kasama natin ang Diyos. Hindi lang sila ang sinasamahan noon. Ngayon, sinasamahan din tayo ng Panginoon. At lahat po na nakaranas ng pagsama ng Panginoon ay pumalakpak sa Kanya. Yung naniniwalang, the Lord is with us. Kaya alam nyo, pag alam natin na ang Diyos ang ating kasama, yung mga takot na yan, yung mga pag-aalala na yan, ay lumalayas. Ako hubay may kausap pa po ngayon. Totoo, naturally, humanly speaking, may mga higante doon sa lugar.
Totoo, maganda yung lugar, pero they have a fortified walls. Makakapal yung pader. In Jericho, hindi nila basta-basta mapapasok agad. So ito po yung mantle. Ito yung leadership na kanyang sasapuhin. And take note yung mga kasama niya dito ngayon, sorry for the word, mga bagito. Kasi yung mga kakontemporary niya, namatay na doon sa desert. Sino lang ang lumabas doon? Si Joshua at saka si Caleb. Kaya nga at the age of 80, sinasabi pa especially ni Caleb, give me that mountain so that I can conquer it. So yun po ang kaniyang kalagayan ngayon. Patay na si Moses, wala na yung inaasahan niya. Noong kasi assistant lang siya. Pag assistant lang, medyo okay yan, relax. Naranasan niyo ba maging assistant dati sa trabaho? Di ba? Sa school, assistant. Yan. Eh ngayon, hindi na siya assistant. Siya na ngayon yung magiging leader. Nako, mahirap pong mag-lead ng mga Israelites kasi po, rebellious. Palareklamo. Hallelujah. Pero wala dito niyan. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang hallelujah. Walang reklamo yan. Kahit may pinagdadaan ng mga problema yan. Wala na si Moses. Sometimes, makinig po kayo. Inaalaw ni Lord na yung mga taong tinitingala at inaasahan mo, biglang mawawala sa iyo. Para tumingin ka at magtiwala sa Panginoon. Amen po ba? So, hindi po siya binigyan ng Panginoon ng good luck card at sinabi sa kanya, Joshua, good luck. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi po ganun. Pagka tumawag ang Panginoon at pumili ng kanyang gagamitin, hindi niya iiwan sa ere. Sasamahan niya. In fact, ang binigay po ng Panginoon sa kanya ay command. Say command. And promise. May utos na binigay in order for you to conquer the land, the promised land, and in order for you to win the battle, eto, sundin mo ang command, panghawakan mo yung mga pangako ko sa iyo, hindi ako magbibigay ng plataforma, hindi ako magbibigay ng strategy to win the war, ang ibibigay ko sa iyo, yung spiritual foundation. Kaya nga po, pag tiningnan niyo po yung Joshua chapter 1, verse 6, 7, at saka verse 9, iisa po ang sinasabi ng Panginoon. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ni Lord. Be strong and courageous. Ulitin po natin. Be strong and courageous. Isa pa po kasi 3 times po eh. Be strong and courageous. Ito po yung command ng Panginoon sa kanya. Totoo po ba? Nakaka-discourage, nakakatakot yung haharapin ni Joshua? Totoo po ba may mga nakakatakot tayo everyday na kinakaharap minsan sa buhay po natin? Ilan po ang mga dumadaan ng mga pagsubok ngayon? Ilan po ang mga dumadaan ng mga sugatang puso ngayon? Ilan po ngayong umaga ang merong mga silent battles in life? Nakikita lang nyo, minsan nakangiti, maayos, pantay yung kilay niya, nakalubibiton yan, divisoria lang naman. Pero, hindi mo halata, may pinagdadaanan yan. Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba may pinagdadaanan yan? Even great leaders, haharap po ng matinding pagsubok. Hindi ko po alam kung ano po ang pinagdadaanan niyo po ngayon. Pero kung bakit ito pinaulit-ulit sa kanya 3 times, may ibig sabihin ng Panginoon. Pwede naman sabihin ni Lord, 1 beses, 2 beses, okay na yun. Pero bakit 2 beses, 3 beses, inulit-ulit ng Panginoon? Why? There is repetition. Nakarinig na ba kayo ng nanay? Pagka nag-utos, ano ba, nakakailang salita na ako sa iyo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sister, relate much. Bakit? Kasi ang tao, likas na malilimutin minsan. Ang tao, likas na matatakutin.
May kausap po ba ako ngayon? Nakakaramdam po ba kayo minsan ng takot? Yung pag dumarating na yung mga bills ninyo, hindi mo na makita yung pitaka mo. Ang nakikita mo na lang yung pitaka na lalagyan ng mga bills. Pero yung iniipon-ipon mo, hindi mo makita. Danger. When there is danger ahead, kumakatok yung takot. Ako po, kahit po pastor ako, pagka sumasakay na po ako ng eroplano, sinisiguro ko po na, Panginoon, kung may nakikita ka mang kasalanan sa akin, patawarin mo po ako. Kasi hindi ko na alam kung lalanding pa ako. Lalo na kung ang biyahe mo, straight flight, 14 to 15 hours, wala kang ginawa kundi nakaupo ka na ganyan. Imagine mo 15 hours, tapos tatayo ka, magsi-CR ka, tapos babalik ka na naman doon. Tapos pag tinignan mo, gabi pa rin, nakakatakot. Tapos pagka dumaan kami doon sa, medyo natapat na kami doon sa lugar, meron kaming medyo lugar na kinakatakutan pag natapat na sa may bandang Mexico. Meron pong marami po, ilang minutes po yan, mga 7 to 10 minutes, may mga air pockets po yan. Yung kumbaga sa karsada, maraming lubak, gumaganon-ganon. Tapos, syempre ikaw, matatakot ka din kasi yung mga katabi mo, siguro baka first biyahe nila yun, biglang iiyak. Tapos ang nakakatakot yung iyak. Tapos biglang iilaw na ganun, tapos biglang malalaglag yung mga oxygen. Ay nako, kayo, matutuwa kayo? Ako, napapakanta na lang ako eh. Sabi doon sa kanta ko, hide me now under your wings. Pasensya na ako kay sintonado kasi kinakabahan ako eh, noong mga panahon na yun eh. Cover me within your mighty. Ano yung chorus? Ay, alam niyo po? Tuloy niyo po. I will soar with you above. Father, you are King. And I will be still and know you are God. Lord, hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari, pero alam ko, ikaw ang may kontrol ng aming buhay. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Natatakot tayo. At normal din po, nadi-discourage po tayo. May kausap po ba ako ngayon? Kaya po, again and again, inuulit ng Panginoon sa kay Joshua, in order for you to stay on course, in order for you to stay obedient to me, kailangan mo ng courage. You need to stand strong. Para po yan, dumadaan si Joshua doon sa tinatawag po na Valley of the Shadow of, hindi po death, war. Meron siyang ganun. Even though I walk to the valley of shadow of war, I will fear no evil. Pero alam niyo po, pag dumadaan ka na sa valley, doon sa ilalim, tapos puro bundok na ganyan, sa ilalim ka, subukan mo sumigaw. Pag sigaw mo na ganyan, ang pogi mo, babalik sa'yo yan. Oo nga. Hindi ba, ganun? Di ba pag sumigaw ka, bumabalik sa'yo yung maalingaw-ngaw, ang tawag po doon? Nag-e-echo. Hallelujah. Pagka po kayo ay lumalakad at dumadaan na kagaya ni Joshua sa Valley of the Shadow of War, huwag niyo pong kakalimutan na meron pong echo of encouragement and strong ang atin pong Panginoon. Amen? You need to be strong and courageous. Kaya po pag tiningnan po natin, sabi nga magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Because when you go back to the original Hebrew word ng salita po, makikita po natin ang strong ay tinatawag pong chazak, na ang ibig sabihin po is a call. Ito'y panawagan para iyong palakasin, patibayin, fortify, iyong itayo sa matibay na pundasyon, and what? Fasten upon something and to be bound
to God's strength. Taas po kamay, kailangan niyo po ng lakas na nanggagaling sa Panginoon. Naniniwala ba kayo, papalakasin kayo ng Panginoon? Naniniwala ka ba, yung katabi mo, dumadaan yan sa valley of war? Mga silent moments, battle ng buhay po natin. Pero pag meron kayong lakas na nanggagaling sa Panginoon, hallelujah, you are unshakable, you are immovable because of the power of God. So fasten your seatbelt. Amen? Hallelujah. Next, courage. Be strong and courageous. Ang Hebrew original word po ay amats. This is a call to bravery, tapang ng puso. And it refers to mental alertness. Handa, buo ang loob nitong tao na ito. Merong katapangan. Pag sinabi pong courage, pag sinabing katapangan, hindi po yan yung naririnig lang natin sa kanto, hoy, alam mo, astig yan. Hoy, alam mo, walang takot yan. Iba po yun. Higante, problema, Jordan River, walls of Jericho, haharapin po niya. Sino po dito, humaharap kayo ng mga walls of Jericho minsan, ng mga problema? Kailangan ba natin yan? O, tingnan mo ka ng katabi mo. Sabihin mo, sister, brother, may tama ka. Ayun, amats eh. Tama. Kailangan mo nang meron kang amats. Kailangan meron kang courage. Sino po dito kailangan ng courage? Sabihin po natin, amats. Taas na kami, gusto mo ng amats. Kailangan nyo ba ng tama? Tama ng salita ni Lord? Ay, doon ka tatapang. Yung iba matapang lang kapag nakakainom. Matapang pag nakadrugs. Matapang pag may mga kasama. Eh, wala na si Moses. Alam mo na kung ano magbibigay ng tapang sa'yo. Si Lord. At yung kanyang mga pangako. Palakpakan po natin ang Panginoon for that. Tatlong bagay po ang nais ko lang pong iwanan sa inyo. 3 puntos lang po, batay po doon sa nais ng Panginoon na gawin kay Joshua. At then, ano po ang ginawa ni Lord. And then, tayo naman, ano naman po ang magiging response natin? Ano naman po ang gagawin natin? Naniniwala po ba kayo? Merong divine part, pero meron ding dapat human part. Tutulungan ka ng Panginoon, pero dapat tulungan mo din ang iyong sarili. Number 1, ako, sabi mo sa katabi, ready na ako. Una, huwag niyo pong kakalimutan na mayroong command. Say command. May utos. Ano ang utos? Be strong and courageous. May command. Pag sinabi pong command, magpakatapang ka, sinabi sa iyo ng Panginoon, sinabi kay Joshua, hindi po yan automatic na ang Joshua ay matapang. Sigurado po, may takot, may kaba, may pangamba, natural po yun. Pero ang sinasabi dito ng Panginoon, anak, Joshua, hindi ito option. It is a command. Hindi ito suggestion. Ito'y utos ko sa iyo. Sapagkat ang iyong mga kalaban ay malalaki, wala na si Moses, ang mga kasama mo ay mga batang mandirigma. Alam ko, may takot sa puso mo. Pero, maniwala po kayo, sa panahon natin ngayon, huwag nating papayagan na manaig at makapasok ang takot sa atin. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat pag pinatuloy natin ang takot sa ating isip at sa ating puso, nanakawan tayo ng demonyo ng mga pangarap. Nanakawan tayo ng dreams and vision na binibigay sa atin ng Panginoon. Sino po nag-a-agree may magandang plano ang Panginoon sa buhay mo, sa pamilya mo? Kaya lang pag natatakot tayo, nilulumpo, pinaparalyze tayo ng takot na yan. Kaya inutusan ng Panginoon si Joshua na magpakatatag ka at huwag kang matakot, huwag kang masiraan ng loob. Ano man ang kinakaharap mo ngayon, Joshua, hallelujah, ako ang may utos nito sa iyo. Huwag tayong papayag. Amen? Hallelujah. Sino po dito kapag ka po naaalala nyo yung kabutihan ng Panginoon, pag naaalala nyo yung mga pangako ng Diyos, na kayo'y sinamahan at hindi kayo iniwan, sino po dito tumatapang po kayo? Lumalakas ang loob nyo. Eh noon nga, tinulungan ako ni Lord.
Ngayon pa kaya, tutulungan at sasamahan pa din ako ng Panginoon. Noon nga, nagtagumpay kami. How much more ngayon, hindi kami magtatagumpay. Ang Diyos ang aming kasama. Ano nangyayari? Tumatapang ka, nagiging buo ang iyong loob. Because courage is facing life's challenges with the help and direction of God. Kaya anuman pong mga challenges, anumang mga problems, anuman pong mga giants o problems na yan, kapag alam natin na ang Diyos ang ating kasama, sa Kanya nang gagaling ang direksyon, ang tulong at gabay, lalagpasan po natin yan. We will possess and we will enter into the promise of God sa ating buhay. Kung nag-agree po kayo, palakpakan po natin ang Panginoon. Naniniwala po ba kayo? Kaya nating harapin yan? Kaya buuan loob at matapang po tayo kasi kasama natin ang Panginoon. Tapos po dito may mga bayarin po kayo. Tapos po dito dalawang kamay, may mga problema kayo pinagdadaanan. May isa, nagtaas pa pati paa. Amen? Tama po ba? Apektado po tayo? Pero alam nyo, makinig po kayo. Pagka nakakaamoy na kayo, nakakarinig na kayo sa paligid ninyo ng takot, mga salitang negatibo, magpapahina ng inyong kalooban. Ano po ang ginawa ni Joshua? Numbers 13, verse 30. Nagsasalita na ng negatibo, huwag na tayong tumuloy. Hindi para sa atin yan. Ano sabi niya? Then Caleb, kasama po of course dyan si Joshua, silenced the people before Moses and said, ano sabi? We should go up and take possessions of the land, for we can certainly do it. Sigurado, kakayanin natin yan. Tatalunin natin sila. Ang problema, ang mabigat na kalaban, yung mga salitang negatibo. Di ka naaasenso, wala nang mangyayari sa buhay mo, wala nang kasunod na mga pagpapala sa buhay mo. Hindi po totoo yun kasi po may nakalaan si Lord sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Palakpakan po natin ng Panginoon. Sino po ngayong umaga pipiliin yung manampalataya? Kasi pwede niyong harapin ang pagsubok, ang problema na nag-iisa ka lang, or pwede mong harapin na kasama ang Panginoon. Pwede mong harapin na nananampalataya, nagtitiwala, at pwede mo ding harapin ang problema at pagsubok na nag-iisa ka lang at hindi ka na nananampalataya. Pero tingnan niyo po ang sabi po ng Ephesians 6 verse 10. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing kanino? Sigaw niyo po. Sa Panginoon. At sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Diyan tayo huhugot ng lakas. Ang lakas at tapang ay pahiram, bigay ng Panginoon sa atin. At good news, ngayong umaga po na ito, meron po tayong walang tigil na supply ng langit na nanggagaling pong kapangyarihan mula sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Number 2 po, kung meron pong command, meron pong correction. Say correction. At ano po ang correction? Number 2, do not be afraid or discouraged. Sabi po sa verse, huwag kang matakot o mawalan ng pag-asa. Sino po dito may pag-asa po kayo na pinangahawakan mula sa Panginoon? Amen? Alam niyo po ba na kapag ka po merong takot, kaya nakakapasok ang takot kasi iniisip agad ng tao yung future. Iniisip niya agad yung bukas. Iniisip niya agad yung next month, yung next year, iyon na ang kanyang iniisip. Ngayon, pagka pinasukan ka ng takot, kasunod na yung discouragement. At ang discouragement po, ang iniisip niya, hindi yung bukas. Ang iniisip ng discouragement, alam nyo, yung ngayon at yung nakaraan. Lagi siyang nagdudwell doon sa nakaraan. Pero good news, ano man pong takot, ano man pong discouragement, makinig po kayo, may good news ang Panginoon, hindi lang kay Joshua, maging sa atin. Sabi ni Lord, huwag kang matakot. Bakit? Kasi ang focus natin,
hindi nasa kapangyarihan mo, hindi nasa kapangyarihan ng tao. Ang focus natin, nasa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Huwag kang manghina. Huwag kang ma-discourage. Bakit? Ang focus natin nandoon sa faithfulness. Nandoon sa katapatan ng ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Pagka po nadi-discourage kayo, huwag po kayong tumingin po sa laki ng problema. Tumingin kayo sa malaki at makapangyarihan Diyos na ating kasama. Huwag kang panghinaan ng loob. Sino po dito tinatanggap niyo yung salita ng Panginoon ngayong pong umaga na ito? If the enemy can stop you with fear, ang gagawin ng kaaway, i-slow down ka niya. Kaya po ano ang sabi ng 2 Timothy 1:7? Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob. Kung hindi, anong espiritu ang binigay ni Lord? Power, kapangyarihan. Say power. Pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Self-discipline. Bakit kami self-discipline? Bakit kami power? Bakit kami love? Galing yan mula sa ating pong Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Amen? At alam niyo po, nagpapalakas ng ating kalooban, ng ating pag-iisip, wala pong iba kung hindi ang salita ng ating Panginoon. Sino po naniniwala everyday kapag tayo po ay nagme-meditate, pag tayo po ay nagde-devotion, nakiklear po yung isip natin, natatanggal po yung mga pag-aalala. Amen? Number 3 na po ako. Just give me 10 more minutes and bibigay na po natin kay Lord. Number 3 po. Ano po yung una? Command. And number 3, condition. Condition. Anong condition naroroon ka ngayon? Sino ngayong umaga gusto mo ang condition mo? Itong nararamdaman mo. The Lord your God is with you. The Lord our God is with us. Amen? Sabi po dyan, basahin natin uli, Joshua 1:9. This is my command. Say command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. Bakit? For the Lord your God is with you wherever you go. Nasa may kawayan ka, babiyahe ka, punta ka ng ibang bansa, punta ka ng ibang probinsya, hindi na iiwan ang power at presence ni Lord sa building na ito. Sasama ang power, provision, and presence ni Lord sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kasama natin ang makapangyarihan Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Sige po, yung naniniwala po kayo, mula noon hanggang ngayon, sinamahan at sinasamahan tayo ng ating pong Panginoon. Amen? Ang dahilan po bakit tayo hindi natatakot, ang dahilan po kung bakit buo ang loob po natin, ang dahilan po because God's presence is everywhere. God's presence is with us. Kaya nga po ang sabi ng Hebrews chapter 13, verse 5, I will never leave you, nor never will I forsake you. Amen? Sino po dito taas ang kamay? Hindi kayo iniwan, hindi kayo pinabayaan ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Meron pong isang nakasakay po sa bangka. Sa sobrang lakas po ng alon, halos mawasak yung bangkang sinasakyan niya. Pero alam niyo po, kahit malaki ang alon, kahit malakas ang hangin, nakarating po siya doon sa pinaka-gilid po ng karagatan. Alam niyo po kung bakit nakarating siya? Sapagkat wala po siyang ibang tinitingnan kung hindi yung lighthouse. At yung lighthouse po na yan, iyan ang naging tanglaw niya. Iyan ang naging ilaw niya. Diyan siya nag-focus, diyan siya tumingin. Same thing with us. Nagta-travel tayo sa journey ng buhay natin, hinahampas tayo kabi-kabila ng malalaking alon, malalakas na bagyo, ng mga pagsubok at mga problema. Pero good news, makinig po kayo, Light Church family. Kahit na anong laki ng alon, kahit na anong lakas ng hangin, hindi tayo lulubog. Kasi ang may-ari ng karagatan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon.
kasama natin ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Ano po ang sabi ni Lord in Isaiah 41 verse 10? Sabay-sabay po nating basahin ang pangako ni Lord. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas. Sino po dito ite-take home niyo po yan? Panghahawakan niyo. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Ngayon, ano po ang gagawin natin? Nakaharap tayo sa Jordan River? Nakaharap tayo sa Wall of Jericho? Mga bago tong kasama ko? Ano po ang ating action step na gagawin? Na kahit na nangangatog ang ating mga tuhod, kahit na nangangatog ang tuhod ni Joshua, ano po ang kanya pong ginawa? Sino po nag-a-agree na kapag naririnig natin ang salita ng Panginoon, tumataas ang level ng pananampalataya natin? Number 1, learn to hold on to God's promises because He always keeps them. Kapag pinangako ni Lord, tutuparin niya. At hindi siya kagaya ng tao na kapag ka nangako, napapako. Si Lord, pag pinangako, tinupad niya ang kanyang mga pangako sa atin. Sino po nag-a-agree? Mahalaga po yan. Meron po ba dito ngayong umaga, pinangahawakan mo yung mga pangako ng Panginoon? Sino po dito i-claim mo ngayong umaga yung kagalingan? Sino po dito may pangangailangan po kayo, financial? Pero alam mo, ipoprovide yan ng Panginoon. Anong gagawin mo? Panghawakan mo yan. Ano pinangahawakan natin ngayong umaga? Claim it. Receive it. Believe it. Amen? Hallelujah. Number 2, allow the Word of God to dwell deeply in your heart. Allow. Hayaan mo na yung salita ng Panginoon. Hindi lang maisulat, hindi lang maisulat sa notebook. Tumimo daw po ito sa ating puso, ang salita ng Panginoon. Kinahiramin? Mahalaga po ba may baon-baon tayong salita ng Panginoon? Pag may problema po kayo, mahalaga po ba na kapag may sakit yung katabi mo, pakitapik nga po yung katabi mo? Nagkakasakit ba yan? Sino po dito kaya mong i-declare na sa mga sugat at latay ng Panginoon, nire-receive ko na ang kagalingan? Sino po dito kaya mong i-declare, Lord, yes, may pangangailangan po ako. May paparating po akong bayarin. Pero sabi mo sa iyong salita, and my God shall supply all my needs. Amen? Pwede po ba natin palakpakan ang ating pong Panginoon? Sino po dito nangangailangan po kayo ng pag-iingat ng Panginoon? Meron po ba dito nakaranas ng proteksyon ng Panginoon? Sino dito araw-araw hinihiling mo na, Lord, ingatan mo po ang pamilya. Ingatan mo po ang mga bata. And yet, nakakauwi tayo ng ligtas. Uuwi, papasok tayo, makakauwi tayo dahil sa pag-iingat ng Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi po ng Psalm chapter 121 verse 8. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat. Taas mong kamay, kailangan niyo yung pag-iingat ni Lord. Saan man naroroon, ika'y iingatan. Di ka maaano kahit na kailan. Bakit? Nasa kamay, nasa pag-iingat po tayo ng ating pong Panginoon. And last na po, we need to remember God's faithfulness in the past. And it will help us to face the future. Meron ba kayong naaalala na kayo'y sinagot ni Lord yung mga panalangin ninyo? May kausap po ba ako ngayon? Meron po ba ditong nakakaalala na dati tuyo-tuyo lang ang ulam at saka mga talbos ng kamote? Pero ngayon, grabe. May kasama ng okra. May bagoong pa. May kausap po ba ako ngayon? Pwede po ba tayong tumayo sa oras po na ito? Alam nyo, nung tingin po kayo dito, nung natuyo po yung Jordan River at nakatawid sila, alam niyo po ginawa nila? Kumuha po sila ng bato. Per tribe. Kumuha sila ng bato, nilagay nila. Alam niyo bakit nila ginawa yon?
Ginawa nila yon para maging paalala sa kanila na itinawid kami ni Lord sa Jordan River na ito, papasok ng Promised Land. Magkaroon po tayo palagi ng mga palatandaan na babalikan at aalalahanin mo yung ginawa ni Lord sa buhay mo. Can we close our eyes this morning? Habang nakapikit po tayo, kung nandito po kayo ngayong umaga at sasabihin yung Panginoon, ang dami kong pinagdaanan, pero hindi mo ako binitawan. Ang daming pagkakataon, nalayo ako sa iyo, pero hindi mo ako sinukuan. Meron po ba dito ngayong umaga na magtataas ng kamay at sasabihin, Panginoon, maraming salamat po. Biyaya mo lang, nakatayo pa din kami. Nagpapatuloy, malakas, humihinga. Pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay? At habang nakataas po ang ating kamay, ang inyong kamay sa umaga po na ito, can you open your mouth to the Lord? Pwede niyo po bang buksan ang inyong bibig? Ikaw lang at ang Panginoon. At sabihin mo kung paano ka iningatan ng Panginoon. Pwede ba sabihin mo sa Kanya ngayon, Lord, salamat sa iyong pabor. Salamat, Panginoon, sa pagpapala mo. Lord, salamat sa himala. Salamat sa mga answered prayers, O God. Meron po ba dito pinagaling ka ng Panginoon? Meron ba dito naaalala mo sumemplang ka sa motor? Halos mag-agaw buhay ka? And yet, nandito ka ngayon, malakas ka. Pwede ba pasalamatan mo ang Panginoon? Sa pamilya mo, pasalamatan mo. Sa mga magulang mo, pasalamatan mo ang Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay tapat at mabuti sa atin. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon. At habang ginagawa nyo yan na nagpapasalamat kayo, hallelujah, lumalayas ang anumang takot, lumalayas ang anumang pag-aalinlangan, anumang pag-aalala, pinapalitan ng Panginoon sa umagang ito. Ang ating puso, nilalagyan ng tapang, nilalagyan ng sigla, ng lakas, buong loob, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Let's lift our hands to the Lord. And let's worship God right now. Remember His goodness. Remember His faithfulness. I will never leave you nor forsake you, says the Lord. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. You have been faithful. For all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. For all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every prayer that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness, God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Kailan may magbabago ang kabutihan mo. Kailan may magbabago ang kabutihan
Man ang pinagdadaanan mo, tapatan Diyos. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Lord, ngayon pong umaga po na ito, pipiliin po naming manampalataya. Mas paniniwalaan at pipiliin po naming sumunod at magtiwala sa iyo. Ano mang bigat, ano man po ang aming hinaharap, alam namin na ikaw ang aming kasama. Hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Lord, ngayon pong umaga na to, give us the spirit of Joshua, oh God, the strength na tinanggap po ni Joshua galing po sa iyo. Habang nakataas po ang aming mga kamay sa iyo, Panginoon, even though we walk through the valley of war, Yes, Lord. laging mag-e-echo sa amin. Maririnig at maririnig namin, don't be afraid. Yes, Lord. Do not be discouraged. Be strong and courageous, because I am the Lord your God, who is always with you wherever you go. Ako ang iyong Diyos na kasama. Oh, Panginoon, habang nakataas mo ang mga kamay ng iyong mga anak, nire-reject po namin anumang espiritu ng takot, Yes, Lord. anumang espiritu ng discouragement na dumating po sa aming mga buhay. Kapatid, ang salita ng Panginoon, tandaan mo ito. Magpakatatag ka. Yes, Lord. Lakasan mo ang iyong loob. Ang iyong loob. Huwag kang matakot. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hawak ka ng Panginoon. May magandang plano ang Panginoon sa buhay mo. Hindi nagbabago yon. Claim it. Receive it. And if you are praying for healing, this morning, receive your healing. Yes. If you are praying for financial breakthrough, oh, receive the financial breakthrough. You are blessed, body, soul, and spirit. Yes, Lord. Lord, this morning we choose to be strong. We choose to be courageous. Kasi mas malaki ka sa mga problema namin. Yes, Lord. You are awesome in this place, oh God. Salamat po, Panginoon. Lord, we receive your strength, your favor, your blessing sa amin pong mga buhay. Salamat. Lagi naming aalalahanin na ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, Yes, God. ikaw ang Diyos na aming kasama. Yes, Lord. Salamat, Lord. Open your heart and receive the prayer of blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord face shine upon you. May the favor of God and men be upon you. May the Lord grant you peace. May the Lord protect you and guide you. Surely, goodness and mercy shall follow you wherever you go all the days of your life. And we will dwell and we will experience the presence of God. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and all the conqueror in the house shout aloud, Amen. Come on, 10 seconds. Palakpak ng mga warriors. Somebody shout hallelujah. God bless you po. Kamayan po natin ang bawat isa. Sabi mo, be strong and courageous. God bless you po. See you next Sunday. Shine for Jesus.